Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Live po tayo ngayon dito sa TRICOM. Bakit po TRICOM? Tatlong committee po kasi yan. Committee on Public Order and Safety, Info and Comtech, and Public Information. So ito pong tatlong committee ito ay nag-iimbestiga po tungkol sa fake news. Ayan mga kababayan. At ayan po, makikita naman natin kung sino-sino ang umattend. Yung mga vloggers po na binanggit ko po kahapon, yung mga DDS vloggers, sila po ay imbitado. Pero parang wala akong nakikita dito. Matitigas talaga ang ulo na itong mga DDS vloggers na ito. Sino ba? Sino ba ang mga umattend dito na mga nado sa listahan na inilagay natin kahapon? Kasi nando po si Banatbay, yung Banateros, tapos yung mga DDS vloggers. Pero parang wala po rito mga kababayan. Si Glenn Chong, nakita ko si Glenn Chong. Lakas loob Glenn Chong Ay, si Calbong Morales. Nandyan, Vivian Velez. Nandyan din po. Ayan po. Sino ba? Vlogger din to hindi ko lang kilala Si Mark Camboa, wala ba? Si Mark Camboa, wala. So, iilan lang ang umattend sa mga DDS vloggers. At yung kanilang mga, kumbaga mga leader ang nandyan. Yung mga vloggers na maliliit, parang wala todits. Yari na naman, issue na naman kayo ng nasabpi na yan. So, ayan mga kababayan, ano ba balita? Pakinggan lang natin saglit. Yes, Ms. Vivian Zapata Rodriguez and Mr. Darwin Sauceda. That's all, Your Honors. Thank you. Thank you, Comsec. As per our House rules, all resource persons must take their oath. But for those who have taken their oath already during the last hearing, you need not to. But for those who are appearing for the first time on this committee hearing, please rise for you to take the oath. Comsec, please administer the oath. So yan, mag-o-oath na sila. At konti lang mga kababayan, nakita ko, abogado ni Kibuloy nandito. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Ayan po yung ilan sa mga vloggers nila. Thank you. Please take your seat. Tigas talaga kokote ng mga banateros, mga kababayan. Wala po yung iba mga kababayan hindi po nagsi-attend. Tigas ulo talaga. Okay mga kababayan, medyo hangers. Bago natin na balikan na itong nangyayari po dyan, kasi titingnan lang natin kung sino po yung umattend pa. Baka may sumusunod pa. Baka na-traffic lang. Eto mga kababayan, pag-usapan natin dito po sa sa lungsod ng Caloocan. Ito po kasi si Ayong Malapitan, ito pong mayor, ay napapabalita po na meron pong sakit. At ayon po kay Bima Alicia, kaibigan po natin, ay napapansin nga po ng mga taga Caloocan itong paminsan-misang pagliban ng kanilang mayor. Yan po sa pangangampanya. Kasi alam ninyo, mahirap po maglingkod sa inyong bayan, sa inyong constituents, kung kayo po ay may iniindang sakit. Tingnan nyo na lang si Doc Willie Ong, malaki chance ni Doc Willie Ong manalo bilang senator, pero dahil nga po siya ay may dinaramdam at mabigat po ang hinaharap niya sa kanyang kalusugan, siya po ay napilitang mag-withdraw. Kasi unahin mo yung yung kalusugan mo Paano ka makakapaglingkod sa bayan mo kung meron ka sakit, kung mahina ka, at baka anytime kunin ka na ni Lord. So pinakamaganda ay mag-withdraw ka, ayusin mo muna yung sarili mo at magpagaling ka muna. Huwag mo muna intindihin yung yung inyong politika. Ang problema kasi mga kababayan, yung ibang kandidato, dahil nga sanay na sila sa pwesto, dahil nga dynasty na mga kababayan, sila na nagpapalitan, ayaw nila maagaw yung kanilang pwesto ng ibang mga kandidato, kahit may sakit na, kahit naghihingalo na, sige ba, laban pa rin, lalaban ako, mangangampanya ako. Naghihingalo ka na, lalaban ka pa. So, ayan yung nangyayari dyan. At matindi na ito, ayon dito kay Mima, mabigat po ang sakit na kinaharap ni Malapitan. Kaya, tingnan nga natin, ano ba ang balita na totoo ba?
na itong kumakandidatong mayor, nakalaban po ni Mayor Trillanes. Yan po sa lungsod ng Caloocan ay ano ba? Kasi nakasulat dito, nag-aagaw buhay na. And by the way mga kababayan, tukol po sa sa resulta ng survey, most trusted mayors yan po sa Metro Manila. Number 1 po, Vico Soto, mga kababayan. Pangalawa, Mayor ng Quezon City, Belmonte. At ang pangatlo, Mayor ng Maynila, Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. At etong si Malapitan, ganda pa naman ng pangalan mo, Malapitan, pero hindi ka talaga malapitan. Ang hirap mong lapitan. Eto pong mayor na yan ay pang-10, mga kababayan. Ibig sabihin, kapag pang-10 ka, hindi ka trusted masyado. Marami ka siguro ginagawang katulonggisan, kaya pang-10 ka lang. Yung top 3, kahit top 5 magagaling yan Pero pag umabot ka na sa 10, 11, 12, wala na, hindi gusto ng taong bayan yung inyong paglilingkod diyan sa Caloocan. At ito, makibalita tayo, ano ba talaga ang katatayuan ng kalusugan ni Malapitan? Besides, sana masagot din ni Mayor Along Malapitan kung totoong healthy nga ba siya. Kasi bakit? Gusto kong sabihin at ipangalandakan sa inyo na dapat kung hindi mo na kaya, pwede ka namang huminto Tama. Pagaling ka muna. Oo, tama yun. How can you serve the people in your area, especially kung meron kang sakit? Tama. Diba? Kasi ang bali-balita nga daw po, mga minamahal, merong stage 3 cancer. Ha? Di umano, itong si Mayor Along Malapitan. Grabe. Kung merong stage 3 cancer, itong si Mayor Along Malapitan, ang tanong natin dito, kaya pala, dumadami yung krimen sa Caloocan. Kasi parang hindi ata namamanduhan ng maayos ni Mayor Along, mga minamahal, hindi niya namamanduhan ng maayos yung kanyang trabaho. Kaya kung mapapansin ninyo, di ba? Nung nakaraang buwan, mayroong isang bakla, di ba, na nagpatatulang, pinatay ng tattoo artist, tapos sunod-sunod yung mga natitimbog na droga, may 5M, ganyan-ganyan. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Sabi pa nga ni former Senator Antonio Trillanes, dati daw pong na-rehab itong si Mayor Along Malapitan. So kung dating na-rehab, Adik pala. Adik pala to? Totoo ba, adik ka? Along Malapitan? ibig sabihin, dating involved sa pinagbabawal na gamot. So siguro naiintindihan din ata, di umano, ni Mayor Along Malapitan yung eksenang hanash ng mga adik. Pero nagtataka lang ako Kasi bakit yung Caloocan yung sobrang pinakamadaming namatay diyan sa war on drugs ni former President Duterte? Okay, so ang tanong mga kababayan, ano ba talaga ang katatayuan ng kalusugan ni Along Malapitan? Kasi sa totoo lang, tama naman sinabi ni Mima, paano mo paglilingkuran ng iyong lungsod kung meron kang iniindang mabigat na sakit? Okay lang sana kung sakit sa ngipin, lagnat, pero stage 3 cancer. So mabigat po yan mga kababayan. So kapansin-pansin nga na parang napapabayaan na itong Caloocan. Kaya kinakailangan nating tayong mga botante diyan po sa Caloocan, tingnan niyo po maigi yung nangyayari. Kasi baka tinatago nila para hindi mawala sa kanila itong Caloocan. Alam niyo naman, maraming mga politiko na talaga naman pong kapit na kapit sa kapangyarihan. Kahit naghihingalo na mga kababayan. Hindi pa rin bibitawan yung posisyon. So, alamin natin mga kababayan kay Mayor Along Malapitan. Sir, hinahamon kayo ni Mima Alicia. Kinakailangan niyo magpaliwanag. Totoo ba? Ilabas niyo ang totoong nangyayari sa inyong kalusugan. Karapatan po ng mga taga-Caloocan niya na malaman kung ano ang inyong health. Kamusta na ba kayo? Talaga bang kayo may sakit at fit to work pa ba kayo? Ayun po yung tanong fit to work pa ba kayo? O wala na? Medyo kinakailangan nyo magpahinga. Kung kinakailangan nyo magpahinga na lang muna kayo. Kasi mahirap po pilitin yan. Sayang naman. Diba? Mas importante po yung ating kalusugan kaysa po dyan sa politika, sa totoo lang. Dami namang ibang dyan. Pagbigyan nyo na muna yung iba. Huwag kayong masyadong gahaman sa kapangyarihan. Pagbigyan nyo muna yung iba. At siguro pag malakas na kayo, balik kayo kung kaya nyo.
Di ba? So yun mga kababayan yung update natin yan po sa Caloocan. Itong kalaban ni Mayor Trillanes ay naku, nakarehab pa pala dati. Naku po. Tapos ayan, ayon kay Mima Alicia na hindi pa naman daw kumpirmado, nag-aagaw buhay na. Dahil nga po meron daw po di umanong cancer. So yan po ang kailangan malaman ng mga taga-Caloocan. Sir, along malapitan, sir, ano po ba talaga? Para po, dapat tayo, transparent po tayo sa ating mga constituents. Para hindi po tayo pagdudahan. Okay, back to TRICOM. Ito. Nako, Amerikano na ata ini-interview dito. Communications tools we provide free of service to hundreds of millions of Filipinos. Ano na to? Meta. So, matagal-tagal pa to mga kababayan. Matagal-tagal pa. Ito nga pagharap ng mga vloggers. Ayun po ang gusto ko lang makita eh. Pero wala po dami pong hindi umattend. Mga kababayan. Dinedma. Etong TRICOM ng mga vloggers ni Duterte. Ayan silip-silipin natin mga kababayan. Sino-sino ba yung mga nandyan? Wala, bakante upuan Nakita ko lang si Glenchong, si Morales, si Vivian Velez, at yung iba. Ang dami kong nasa listahan Pero wala po sila Pakita ko sa inyo yung listahan guys. Ito po yung mga listahan na inimbitahan. Pero parang hindi ko nakita si Badoy, Katibina, Glenchong nakita ko. Ito si Maharlo ko, wala ito, malabo po sa sabaw ng pusit. Si Cristobal, si Banatbay, si P. Pebbles, parang wala. Ayan, Vivian Velez nandun, si Sas wala, Morales nandun. Doon na nag-usap-usap sila. Sige, tayo muna. Ayan mga kababayan, yung mga ilan sa mga inimbitahan pero hindi po umattend dito po sa TRICOM. Ayan, live po ngayon. Honorable Edgar M. Chato. Ayan, wala po. From the Department of Justice. Ayan. Please rise and raise your right hand. To understand how to So ito mukhang meta ang nila, kinakausap nila. Naku, nakakanto. Huwag na muna to, hindi natin maintindihan to English. English to it's. So yan mga kababayan. Tingnan natin kung may habol pero mukhang dinedma na naman ng mga DDS vloggers itong TRICOM. At itong TRICOM sigurado mag-order na naman ng subpoena, show cause order, tapos warrant of arrest. Pero parang kasi parang wala lang binabali-bali wala lang. Gagawin na itong pupunta sa Supreme Court, tapos mag-petition. Nako. Wala po. Sayang lang po ang oras ng taong bayan, maging yung resources ng taong bayan kapag ganito. Okay? So, yun lang po mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Tuwid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.